morning flight, kiss goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night, where the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Maybe. Sa mga pumili ng Stab in the Back, ito niyo reading. Tignan natin kung sino ang nangungulam sa inyo. I'm sensing that one-time friend that you thought that you can trust. Basa niyo you're still dealing with this person. I feel like this is a jealous friend of yours na nagsisinungaling sa'yo. Behind the scenes, kinukulam ka niya. Para walang magandang mangyari sa iyong buhay. At saka maybe this is also a person that destroys your throat chakra. Kaya like may issue with regards sa iyong throat. Anyway, clarify natin yung cards to gain more information. I feel na ginagawa rin niya to sa iba niyang barkada or kaibigan. And may also sensing kaklase. At saka na-sense ko masakit sa ulo yung energy. So, baka ginagawa niya is naglalagay din siya ng headache. Okay, sa mga tao para sumama yung pakiramdam or para hindi rin makapag-concentrate. Lalo na guys kung nag-aaral kayo. Ayun, I feel na nagsisinungaling to sa Diyos. So, maybe this is somebody na nagpapanggap na madasali, nagpapanggap na religious, pero, you know, hindi siya maka-Diyos. I feel na itong tao na to, you know, mabibiktima rin siya ng mga kulam na ginawa niya if it will backfire on them. So anyway, these are your cards. So kung sino itong nangungulam sa'yo, yung iba sa inyo ay connected with this person. At yung iba naman, siguro alam nyo na kung sino to, may idea kayo. Okay? Maybe because of the reason that God is giving you signs or warnings about him or her. Lesson that we have is this one. So yung kulo mo, madalas kayong magtalo. Ito yung tao na ayaw kang makitang masaya. At nagagalit siya sa tuwing may ginagawa ka. At baka din in-distort ka rin niya paalis dun sa calling mo. Like example, maybe ginagawa mo na kung ano yung negosyo na gusto mo, trabaho, kung ano man yan. Tapos bila ka niyang i-guide na iwanan mo yung trabaho mo, i-try mo na lang to. Nagbibigay siya ng alis ka niya sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. At kung hindi mo siya sinunod, magagalit siya sa'yo or pipilit-pilitin ka. Next na we got is this one. So, gusto sana sabihin sa inyo ng Panginoon na remain in your ground. Especially if you're aware na kung ano man na meron kayo sa ngayon, like it could be love life or can be sa work mo, kung alam mo yan talaga yung para sa'yo, huwag kang makinig sa mga suggestion niya. Kasi yung kulo dito, kung sino yung nangungulam sa'yo, you know, ayaw ka niya na gawin mo yung nararapat. Okay? And with the light being here, I really sense that you could be someone na you definitely have a mission work on earth. At yung iba nga sa inyong ginagampanan na yun, and I feel like you're genuinely kind as well, kaya yung mata niya sa inyo ay talagang galit, okay? Or mainit yung dugo niya sa inyo. Kasi ayaw niya na kayo ay mabuti. Ayaw niya na ginagampanan mo yung mission mo sa mundo. So, pinipigilan niya yun na gawin mo. But as I told you, God is definitely protecting you from this person. And I'm sensing here as well now with the sweetheart being here.
I feel na naiyak ka kasi siguro dahil din sa taong to kaya ka nagkaroon ng partner na masama. Baka nahikayat ka niya na ito yung pakasalan mo instead na yung isa na mabuti, okay? And I really feel here na yung basta niya siguro dinidistansya niya na yung sarili niyo. Dahil hindi maganda yung mga counseling na ginagawa niya sa inyo. Tsaka na-sense ko dito masakit sa ulo yung energy. Okay, so God wants you to know that God is protecting your connection if ever, you have someone na mabuti for you. Lesson that we have is this one. So, naiinis nga siya sa tuwing may maganda nangyayari sa iyong buhay. Whomever this is, guys, na nangungulam sa inyo, so yung tao na, look at that, okay, baka vain or makasarili na tao. At saka sino man siya, ay pinang matagal na panahon kanyang ginawang stagnant with regards sa career mo. Kasi ayaw niya kasi magkaroon ka talaga ng career na talagang naangkop sa'yo. Ayaw kanyang umangat. Okay, ito yung tao na nagpapanggap na parang, what I call this, parang okay sa kanya yung ginagawa mo. Okay, pero deep within, nagagalit siya. Okay, maybe you openly tell this person kung nangyari sa inyong career, sa inyong love life. I feel na kaya ka rin minamalas sa binabanggit mo yun sa kanya at kinukulam niya kung ano man ang ginagawa mo. Okay? This is somebody that is definitely close to you. I'm sensing close at heart, meaning talaga friendship, meron dyan. Yung iba sa inyo kung relative man yan, napaka-close kayo sa isa't isa. Okay? And you do have this go-getter attitude. And I'm sensing that you have been kind to this person. Maybe you share a house or apartment with whomever this is. Dahil akala mo mapagkakatiwalaan siya. Yun pala mangkukulam siya behind the scenes. Okay? Itong kaibigan mo na to, and I'm not sure if you're actually seeing this happening. Okay, I feel na madalas siya madisgrasya dahil nga sa mga kulam na ginagawa niya. Okay, at I feel na you are definitely close to this person. As you can see here. Lesson that we have is this one. So, I feel that ito yung tao na talagang kinokontrol ka niya kung saan ka dapat patungo. At binibigyan ka niya ng counseling na hindi na angkop para maligaw ka ng landas sa love life at ganun din sa trabaho. So, this is a person as well na aggressive. Talagang demanding yung kanyang vibe. And with the memory being here, iba sa inyo guys, okay, just take which resonates and leave what doesn't. Kasi iba sa inyo, you already release this person of your life, okay? Iba naman sa inyo, this person still connected with you. Okay, so this is definitely a past person, as you can see here, na namimilit, okay, kapag gusto yung makipagkita, pipilitin kang makipagkita sa kanya, kahit na focus ka sa work mo, and so on, kasi gusto niyang kulamin ka, or may binibigay siya sa mga bagay-bagay na may kulam. Anyway, really forgive the noise, guys. So anyway, this is your card stab in the back and says your heartbreak, pain, separation, deception, and shocking attack. So, ito yung tao na kapag naalaman mo na nangungulam siya, talagang masyashock ka. Kasi in the first place, you have been kind to this person at saka may pinagsamahan kayo. Tsaka pinagkatiwalaan mo siya. Kaya minsan, yung mga payo niya sa inyo, sinusunod mo. And I feel na iba siguro sa'yo nakaranas na sinunod nyo yung payo niya and it didn't lead you towards the good. Okay, and anyway, let's see what else we have here. So, we have this one in either way. So, pinipigilan niya yung mga magagandang connection. Kapag magka-love life ka, guys, gusto ka niya mapunta sa mga tao na hindi mabuti for you. So, you have the 5, which means changes. We also have the dream here in either way. So far naman,
binibigyan kayo ng mga clue ng Panginoon so that you'll be guided to actually release this person of your life para may pagbabago finally sa buhay mo. Kasi yung mga kamalasan mo na yan nangyayari dahil maybe kinukulam ka niya. Basta nyo siguro nakakaranas ng disgrasya, as you can see here, dahil sa mga pangungulam niya. So you have the win here kasi ayaw kanyang manalo. As you can see, so this is definitely a fake friend that you do have or trust. 26 in either way. So if yun ito rin yung pakiramdam mo sa kanya na hindi mo alam kung saan ka lulugar, you just acknowledge yung connection or yung memories that you guys had. That's why you stayed in this connection. So dito pa lang may kita mo na this isn't a person that's really meant to be in your life. I feel na kaya ka nakakaranas ng poverty kasi ayaw kanya na umaangat. Gusto kanyang manatili sa posisyon mo na hindi umangat, okay? So, mong sisihin yung sarili mo kung bakit until now you're not accelerating because of the reason that you do have a person in your life na ayaw kanyang umangat. So you have the angel here. So far, angels are protecting you from this person kasi panay ang pangungulam niya sa'yo. Okay, at hindi mo talaga siya mapagkakatiwalaan. At itong tao na to, nagsisinungaling pa siya sa inyo. Nagpapanggap na kaibigan mo, yun pala. I feel na mga agaw pa sila, yun na nasa sense ko din. At I feel na naiiyak ka kasi maybe this person keeps on taking your belongings. And maybe you're wondering kung bakit, minsan, kinukuha niya yung gamit mo. I think the reason for that is dahil kinukulam ka niya. Okay? Kaya gusto niya na may gamit galing sa inyo para makulam ka niya. Lesson that we have is creative. And we also have this, what do you call this? So sweet here. Masakit sa ulo yung energy, guys. Itong taon to, siguro madalas siya magbigay sa inyo. At minsan, binibigyan ka niya ng mga bagay-bagay na gawa niya. At namamangha ka naman dahil creative siya. At saka for you, this person is sweet. Pero ginagamit niya yung mga bagay na yun to curse you. Ngayon, tinan naman natin kung ano pang meron. Sinungaling siya talaga, guys. So, kayo maniniwala sa kanya kahit sa kanya mga pinapayo sa'yo kasi hindi nakakabuti sa'yo. Tsaka, hangad niya ay madisgrasya ka or may masama mangyari sa'yo. Okay? Hindi kanya tinitingnan as kaibigan kasi kung kaibigan mo to, hindi ka gagawa ng ganitong bagay sa kaibigan mo. So, kung sino man to, guys, nakikita niya kasi na masayahin ka, meron kang love life, talaga maganda yung nangyayari sa inyong buhay. At ito yung tao na hindi niya gusto nangyayari ito. Gusto niya mapunta sa yung lover ay backstabber, gusto niya hindi mapagmahal yung tao mo, kaya minsan napunta kayo sa maling tao, as you can see here. Kasi ito yung gusto niya mangyari, okay? Kung sino man to, guys, hindi talaga siya mabuti. Ito yung tao talaga na nag-i-ill wish talaga sa inyo at nangungulam at saka gusto kanya magkaroon ng heartbreak. Ayaw niya magbago yung buhay mo. I feel na madalas talaga malasin ka sa buhay. At saka kung sino man siya, ito yung tao na madaldal. Okay? Or marami siya sinabi sa inyo. At gusto kanyang pabagsakan. So, siguro marami ka rin nabanggit sa kanya nangyari sa inyong buhay. Tapos, ito yung may sinasabi ka na may negosyo ka or kung ano man yan. Ito yung gusto niya mangyari na pabagsakin yun.
Okay, so far, yung ginagawa niya is naglalagay siya ng illusion so that you will not be aware na siya ay nangungulam. At saka minsan nagbibigay siya sa inyo, minsan nagpapanggap na mabuti para manatili ka sa connection. Pero yun nga, sinungaling siya. Tsaka yung hangad lang niya is yung pera mo lagi ay mawala. Ito yung gusto niya mangyari kasi ayaw ko niya umangat sa career. So anyway, ito yung tao din na hindi mo talaga akalain na kukulamin ka. Kasi first of all, may pinagsamahan kayo, ang deep ng connection ninyo. I feel like this is also, has to happen. So you will learn how to be introvert and not to trust anyone muna sa inyong buhay. Kasi, hindi lahat ng mga taong kinoconsider mo na kaibigan, kamag-anak, or kung ano man yan, ay mabuti. Actually, napakasakit. Pag malaman mo yung totoo, konting-konti na lang talaga, guys. Yung mabuting tao sa mundo. I remember, I receive a comment na, alam ko na marami magko-comment sa akin about it, na against talaga ako sa pagpo-post sa social media. I'm not saying na masama mag-posting, pero masasabi ko kasi guys, okay, hindi lahat ng tao pumapalakpak para sa inyo. May mga tao talaga na nagagawa ng masama. Okay, na instead na maging supportive sa'yo, kukulamin ka pa behind the scenes, or pwede kung sakali man na may negosyo ka na pinopromote, pababagsakin niya. May mga ganun tao. Naranasan ko yan mismo, kaya on my end, I really remove myself from social media talaga. So, sana, maunawaan nyo rin kung bakit ko talaga na sinasabi rin yung mga naranasan ko. Kasi ayaw ko maranasan nyo yung naranasan ko. And look at what's happening to you. Nararanasan mo yan. Okay? Because first of all, you're telling everyone what's going on with your life. At saka masakit dito, siguro ikaw yung tao na talaga mabuting kaibigan. At masasaktan ka talaga just to know na may mga tao na ahas sa paligid. At saka talaga mapapa-introvert ka. So anyway, let's see kung anong karma ng taong ito na nangungulam sa inyo. If yun na iba sa inyo, this is one friend that you trust. Okay, tapos kung sakali man marinig mo to, talagang maiyak kayo kasi, isa na lang siyang kaibigan mo, sabay ganito pa. Diba? Another dimension to me. So, hugs to you all. Sana makatagpo talaga kayo ng mabuting kaibigan. And distance yourself from others as of this time. And remember to pay attention sa signs ng Panginoon for you. Okay? Kasi makakatulong yun. So, anyway, yung kanyang karma, hintay siya ng hintay sa wala. As you can see here. So, this is with regards sa love life niya. May crush siya, may gusto siyang tao. Pero yun nga, pinag-antay lang siya or pinaasa sa wala. So, isa rin sa kanyang karma, guys, yung mga tao ay talagang may inis sa kanya. Tsaka, marirealize din nila na itong tao na tinatanong mo sa akin or yung na-discover natin ay mangkukulam. So, ibablock siya ng mga taong ito. As you can see here. Kasi ito yung ginagawa niya, kinukulam niya. Okay? So, see? So, yung kanyang karma rin, may balik sa kanya. Kung magkakaroon man siya ng relationship, magkakaroon ng third-party situation or mga heartbreaks, iba naman sa kanila, hintay ng hintay, di naman sila pinili ng kanilang tao. Okay, yung karma rin nila, guys, with regards sa career, remember na ayaw kanilang umangat, diba? So, ito rin yung mangyayari sa kanila. Walang promotion, at saka maaalis sila sa trabaho. Parang wala silang permanenteng trabaho. Okay, tsaka dahil doon, I feel na naiinis sila. Okay? So, isa rin sa kanilang karma, guys, kaya masakit din yung ulo ko kasi hindi sila makapag-isip na maayos. Magulo yung kanilang isipan and they could be wanting a person in their life na magta-try i-balance out yung kanilang pag-iisip. Siguro ito yung tao na nagde-demand sa inyo ng attention
At, nagdedemand din sa inyo na magkita kayo kasi kailangan niya ng iyong counseling. Okay? Or ng iyong payo kasi hindi siya makapag-isip eh. At saka lang niya balance kang tao. At saka kung ano sabihin mo sa kanila, talagang wise decision. So, I feel na may iyak siya kasi darating ang panahon na hindi na siya papansinin ng mga tao. And I feel na yung karma rin yan, iaalis sa kanya ng Diyos yung mga tao na hindi meant for him or her. So, imagine kung maalis lahat na mangbubuting tao sa kanyang buhay, syempre matitira na lang is yung mga tao na kagaya niyang ahas. Okay? Kasi ito yung tao na hindi man lang niya na-appreciate or na-acknowledge yung mga taong mabubuti. Diba? Parang tinake for granted niya yung mabubuting tao sa kanyang buhay. And of course, this person doesn't deserve good people. Doesn't deserve good friends. Kasi first of all, yung mga kaibigan niya, biruin mo, kinukulam niya. Diba? Hindi naman makatarungan yun. Okay, so anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight about your situation and your person, and God bless all of you. Sa mga pumili na hammer card, ito niya reading. Tingnan natin kung sino ang nangungulam sa inyo. I feel na this is a person na irresponsible. Kakatamad. At I feel na nainis kayo sa kanya kasi nga tamad siya. At siguro ikaw lang yung kilos ang kilos sa inyong pamamahay. Or pwede rin this is a friend na, tinutulungan mo talaga siya pero siya mismo hindi niya tinutulungan yung kanyang sarili. Ikaw siguro yung encourager sa kanya na talagang umangat, okay? Yun nga lang, ito yung tao na umaasa. Umaasa sa kanyang partner, sa kanyang kaibigan, kamag-anak, ng pera. Okay? Ito rin siguro ay tao na gold digger. Tina-target niya with regards sa relationship is mga mayayaman. Kasi gusto niyang ng easy money. Siguro ito yung tao na nanggagayuma. So, ingat kayo guys. Kasi baka kayo yung nanggayuma niya. Okay, so i-clarify natin. Remember guys to take which resonates and leave a dozen kasi na-sense ko maraming istorya dito, okay? Kasi yung pa sa inyo siguro ay nagayuma. Try to observe na lang guys. Kasi feeling ko, yun nga, nagayuma yung iba sa inyo. And I'm not quite sure if you're aware or pwede rin na-observe nyo na wala naman talaga kayong gusto sa kanya. And you're wondering kung ba't naging kayo. Okay, so anyway, let's see what we have here. So kung sino man ito guys, maraming kamalasan nangyari sa kanyang buhay at naiinis siya dahil doon. Ito yung tao na mainisin, okay, kasi puno ng kamalasan ng buhay niya at umaasa lang talaga siya sa yaman ng ibang tao. Okay, kasi ito yung tao na let's say may trabaho naman siya pero minamalas siya eh. Na-scam siya, inis siya sa kanyang buhay. Na, ito yung nasa sense kong vibe niya. At baka iba sa kanila sinisisi yung Panginoon sa tuwing may nangyaring masama sa kanyang buhay. And this is somebody who curse. I feel this is somebody na gumagamit ng love spell to attract people or encourage people na siya yung piliin. Okay? And I feel nainis ka sa kanya kasi basta nyo, kayo yung nabiktima neto. So, anyway, kung sino man siya, ito yung tao na nag-chase. Okay? Pinipilit niya na piliin siya ng lover na tinarget niya. I feel na mga tinarget niya talaga ay mayayaman. Kasi ayaw na niya mabuli. Ito yung tao na nababa yung status.
Okay? At saka, social climber siguro siya, kaya madalas siya tinatarget ay mayayaman. Kasi gusto nga niyang umangat ng napaka-easy. Okay? I feel yung kanyang ugali rin ay may pagka-demanding or nananakot siya para i-trap yung mga tao, as you can see here. Kung sino man siya, madalas siyang tuksuhin ng mga tao sa paligid kasi maybe wala pa siyang nagawa sa buhay. I feel na sinungaling din siya. Siguro nagpo-post sa social media pero pinagtatawanan siya kasi, people are wondering ba't ka nagpo-post yan? Alam naman natin na naghihirap ka, parang ganun ba? Or siguro ito yung tao na maraming utang, nagpo-post pa. Kaya marami nagagalit sa kanya or tinutukso siya. Kasi marami nakakaalam na naghihirap siya. Okay, so this is definitely a user. Iba sa kanila, ginagamit nila yung tao just to have something. Okay? And I feel like with a confident being here, masyado sila materialistic, These people believe na yung mga material na bagay na yan is ang papaangat sa kanilang status. Sila siguro yung mahilig sa mga branded na bagay-bagay. Okay? Para tingalain ng mga tao. And I feel na kung may lover man sila, guys, yung lover nila ay mayaman. At saka, iba naman sa inyo, kayo siguro yung biktima neto, na bigay kayo ng bigay sa kanya, pinapamper mo siya. Okay, feel na gahaman talaga siya sa pera. So, yun yung kanyang ugali. So, with the mask and still being here, ito yung malungkot, guys, okay? Yung binibiktima niya definitely ay lovers. And this person makes sure na yung lover niya is magstay sa kanya. Tapos matagal na panahon na hindi nalalaman ni lover na nagayuma siya. Ito yung malungkot, pero kasi yung dahilan kung bakit sila magbe-break kasi darating ang panahon na magsasawa si lover na magbigay-bigay sa kanya ng pera. Kasi ito yung tao na waldas. Okay, nag-overindulge at hindi nag-iipon. Kasi in the beginning, guys, okay, ito yung kasi yung card mo, hammer. It says here, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, and working on it. So, yung kanyang missing piece here is working on it. So, ano maaasahan mo sa tao na umaasa? Na hindi marunong magtrabaho, okay? Sila yung mga tao na may tendency na hindi magrespeto ng pera ng iba. Kasi hindi nila alam kung gaano kahirap magtrabaho. So, kaya yung nangyari sa kanya is waldas siya. At hindi siya marunong rumespeto ng pera ng iba kasi inisip niya, hindi naman niya pinaghirapan yun. Hindi ba? So, manggagamit guys. Okay? So, ingat kayo sa mga taong ganyan. So, we have this one in either way. Ito yung tao na hindi nila kaya mag-isa sa buhay kasi ang maasa sila sa mga tao. So, you also have the music here. And they also got unique in reverse. Ito yung tao na hindi mo makukonsidera na unique. Ito yung tipong tao na gusto niyang parte siya ng crowd, social climber, okay, gusto niya sumikat, so maybe kaya gusto niya ng mayaman na tao para siya ay sumikat. So, you have the touch here. So, nanggagayuma siya or seducer is also what I sense. So, you have this one kasi ito yung iniisip niya na hindi niya kaya umangat on their own. They need somebody, a partner, para umangat sila. Okay, kasi first of all, tamad sila eh. Okay, so my dream come true. But it's in easier way. Okay, kasi ito yung iniisip nila, napaka-negative sa kanilang sarili. Binibilito nila kasi iniisip nila lagi na, ay, hindi ako aangat. Hindi, pang magnegosyo ko, hindi aangat yan. So, kailangan ko ng tao para paangatin ako. Yun yung kanilang paniniwala. I feel na kung sino man tong nangungulam sa inyo, guys. Okay, ginamit ka niya para magkaroon siya ng material gain. Okay? I feel na ginagawa rin niya to sa mga kaanak niya para bigyan siya ng pera. Or para maging malapit sa kanya so that, makakamkam siya.
And I'm sensing na kung sino man siya, sinungaling siya. Siguro attention seeker siya, guys, kasi maraming ingay sa inyong reading. Okay? So, I feel na gumagawa talaga siya ng paraan para makuha yung gusto niya. Masyado siyang greedy with regards sa material na bagay. Siguro meron din siyang collection. Or pwede rin addiction. At dahil doon siguro madalas mawala yung kanyang pera. So, kung sino man siya, guys, hindi siya spiritual. And baka pinakita na niya to sa inyo. Na lalo na kapag may nangyari masama sa kanyang buhay, agad niya sinisisi yung Panginoon. At saka ito yung tao na galaw ng galaw. I will give you an example. I know na sinabi ko kanina tamad. Is that with regards sa career, okay? It's with regards sa, pag-iisip niya. Example, may gusto siyang bilhin, di man lang niya pinag-isipan kung kailangan ba niya yun or something. Agad siya nag-go-getter sa bagay na yun. Yun yung sinasabi ko na galaw siya ng galaw ng pera ng iba or, mabilis ang kilos niya pag may gusto siyang bilhin. Yun yung kanyang ugali. So, ito yung masakit, guys, okay? I feel na siya yung dahilan kung ba't yung mga partners niya ay nawawala ng pera. As you can see, or hindi abundant. So, kasal itong tao na to. I'm not sure if it's with you or with someone. Pero kung I feel na papunta talaga sa kasalan yung connection at yung intention niya is to actually just get the money as you can see here. Pero hindi magtatagal yung connection kasi kapag nawala na yung pera, maghahanap siya uli ng iba. Ito yung kanyang ugali, okay? Ito yung tao talaga na tamad at hindi seryoso sa relationship. Kahit nasabihin natin na maraming binigay sa kanila, yung kanilang tao dahil sa pagmamahal, baliwala sa kanya. Okay? Kasi once na maubos ang pera mo, maghahanap siya ng iba. At kung sino man siya, this person is definitely putting a love spell, passion spell, and so on para magbigay sa kanya yung mga tao. Ito siguro yung tao na, siguro nagpo-post sa kailangan niya ng donation, magagawin daw niya yung mga ganyan na bagay, pero totoo lang hindi. So anyway, tignan natin kung ano yung karma ng taong ito. I feel kung sino man siya, guys, makasarili siyang tao. At kahaman siya masyado sa pera. So, ingat lang daw, sabi ng mga anghel. Maybe this is also a person na baka sabihin niya na kailangan niya ng pera. Okay, pero sa iba ilalagay yung pera. Na-sense ko masakit sa lalamunan yung energy. I feel na take lang talaga siya ng take. And taking things for granted as well, okay? So, yung kanyang karma, guys, ito yung nangyayari, okay? Dahil din sa kanya, kung bakit, with regards sa career, kung ano man ang kanyang i-build, yan ay nasisira. Kasi first of all, ito yung tao na, as I told you, tamad. Okay? Dahilan din kung bakit nasira yung kanyang yung kanyang negosyo kasi nga tamad siya, hindi siya actually nagwo-work. Siguro maasa siya yung mga tao ay tumutulong sa kanya. Siguro ito yung tao na spoiled brat or gusto niya talagang may katulong. Kaya gusto niya sana ng mayaman na partner. So, yung kanyang karma, guys, siya rin ay makukulam as you can see here. Okay, yung kanyang karma hindi magiging stable with regards sa money. Laging may problema sa money as you can see here. Kasi nga waldas siya. At saka nagmamanifest siya ng mga bagay-bagay na hindi naman importante. Okay, yung karma rin niya may third party situation kasi iba sa kanila mga partner, Ayaw na sa kanya kasi first of all, siya asa eh. Okay? Maasa sa partner para magkaroon ng pera.
So, sama na yung kanyang tao dahil wala siyang ginawa kundi magwaldas. So, kaya magkakaroon ng third-party situation, kung di man yan mangyayari, yung partner niya ay maglalagay ng divorce. Kasi masyado siyang waldas, tsaka sinungaling, as you can see here. Yung kanyang karma rin, guys, sa mga tao sa kanyang paligid din ay sinungaling. Okay, so, I feel na kung sino man yung kanyang partner, this person will think about it, yung connection, at saka marirealize niya na mas okay pa siya nang wala yung taong ito. Mas mayaman siya before, maraming pera, maraming savings, okay? At saka, malalaman na niya kung sino talaga yung dapat niyang piliin with regards sa relationship. I feel na matututunan niya na hindi dapat siya nagfo-fall sa kagandahan or kagapuhan, or pwede rin na baka mag-background check siya muna before they push on with a connection. So, bilang mo lang sa inyong reading, kanina walang ulan guys at wala ring kulog. So, ibig sabihin kasi noon, magagalit sa kanya syempre yung nagamit niya. Diba? Masakit kasi, baka matagal na panahon na niya tong ginagawa. So, I feel na dahil nga sa galit ng kanyang tao, for sure, di sila magkakabalikan. Kasi ayaw na maranasan ng kanilang tao yung ganitong pangyayari. Okay? So, hugs to you all kung sakaling kayo yung nagayuman ng taong ito. Tsaka sana malinawagan na kayo. And, yeah, break the spell, sabi nila. So, yung suggestion ko lang guys, makinig kayo nung Reiki video na ilalagay ko yung link. Ito kasi yung maka-help sa inyo na mag-aalis sa mga curses, okay? At saka makaalis sa bandage na nilagay niya sa inyo. Tsaka, look at your dreams. Kasi mga taong nagagayuma, pag nananginip ka about them, madalas ka nakakita ng mga bagay na parang ginagayuma ka or pinipilit ka nila maging close sa kanila. Kung nga rin nag-away kayo, pero sa dream mo magkasundo kayo. Parang kabaliktaran ba ng reality? Kasi guys, okay, pinupush ka nila na sila pa rin ang iyong piliin. So, wag ka sanang pa-fall doon. Sundin mo yung nararamdaman mo. If you feel like this is somebody na hindi mo talaga gusto makasama, then follow your heart. Follow what you think is best for you. So anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight about your person and about your life as well. And God bless all of you. Sa mga pumili ng photograph card, ito yung reading. Tingnan natin kung sino ang nangungulam sa inyo. Okay, nabanggit ng mga anghel na iwasan niya mag-post sa social media. At na-sense kong heavy sa mata guys, okay? Iba sa inyo, kayo ay tinawag ng Panginoon para may gawin. At matagal nyo nang hindi ginagawa yung mission nyo because of the reason na siguro madalas kayong focus sa social media. So, iwasan nyo yun guys, okay? Kasi may calling kayo. I feel na dahil mabuti kayong tao. So, I am also sensing spiritual warfare. And gusto sana sabihin ng mga anghel na kung mahilig talaga kayo mag-posting, gawa na lang kayo ng scrapbook. But make sure na hindi nyo ipapakita yun sa iba kasi may tao na backstabber sa inyong buhay. Ngayon, i-clarify natin yung cards. I feel na kailangan nyo rin napasin yung buhay nyo. Kung ano nangyayari pa nagpo-post kayo ng mga bagay-bagay. Okay, iwasan nyo, lalo na kapag material na bagay pinopost nyo. Kasi baka kinukulam na nila yung pinopost mo.
This is sad, guys, okay? Kasi kung sino to nangulam sa inyo, parte siya ng inyong buhay, at siya ay yung relative. At hindi mo talaga akalain na magagawa niya to sa inyo. I feel na masayahin kayong tao, kaya kayo post ang post sa social media. I don't really feel na yung intention mo ay mag-blog post. I feel na it's more likely masaya kayo sa inyong buhay. And dahil sa tuwa nyo, nagpo-post kayo. And this person doesn't like it. I feel na criticizing na kayo ay mahiling mag-posting. Okay? And anyway, let's see what we have here. So, this person, ito yung tao na napapanaginipan mo. Pinipilit ka ng Panginoon na lumayo sa taong ito. Kung hindi man panaginip yung pinadala sa iyo ng Panginoon, nagkakaroon na ng red flags na pinapakita ang Diyos para matauhan ka na itong tao na to ay masama. Yung masakla pa dito, you thought this person cared for you, but behind the scenes, this person is cursing you. At saka, ito yung tao na, masyado ka mabait. Ina-assume mo na lahat ng tao sa paligid ay mabuti rin. So, ito yung di yung panagagampanan, guys. So, kaya naiiyak ka because you're aware. Maybe you have that dream na maging light worker or may mission kang gagawin for this world but you don't know how to do it. And maybe you're posting about it kasi parang gusto mo ng karamay, parang gusto mo nang may makausap about your mission work. So, ito yung tao na actually nag-try na i-distort ka with regards sa career. Ginawa niya stagnant yung career mo kasi ayaw ka niya na mag-push forward na gawin mo yung mission mo sa mundong ito. Kasi siguro ito yung nangyari, okay? Nakita niya may posibilidad ka na may mission ka sa mundo dahil sa kabutihan mo. Okay, so ginawa niya, tinarget niya yung career mo. So, you will not go after kung ano yung mission na pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Because first of all, whomever this is, guys, this is somebody who works for evil. So, yun nga, kaya puno ng kamalasan talaga with regards sa career. Yung malungkot dito, guys, kung sino yung nangungulam sa inyo, parte yan ng inyong pamilya, at hindi mo talaga akalain na gagawin niya to sa inyo. Kasi first of all, mahal mo tong tao na to. Kasi kapamilya mo, at saka akala mo na mahal ka rin niya. Okay? Yung pala, itong tao na to ay masama. And I feel like with regards to this one, so mataas ang respeto mo kung sino yung nangungulam sa inyo. Kasi this could be a person na mas matanda kaysa sa inyo. Okay? At I feel here na talagang maiiyak talaga kayo pag nalaman niyo yung katotohanan. I feel na mas bata talaga kayo. Yun yung nasa sense ko sa energy. Kaya, respeto kayo na respeto. At I feel na kaya kanya napansin na mabuti. Kasi ikaw yung tao na nag-a-apologize. Mapagkumpabakan tao. At napapansin niya rin yun with your actions and with the way that you love others. Kaya, nalaman niya na isa ka pala sa tinawag ng Panginoon na may gawin for this world. Kasi malapit ka sa Diyos at saka nakaka-receive ka ng signs. Siguro ikaw yung tao na masyado kang open sa social media, nababanggit mo na may panaginip ka, nababanggit mo na may mission ka, and so on. And I feel na you're really an emotional person because you're somebody who really listens to your heart. At saka, talaga may mabuti kayong damdamin. Ngayon, yung kailangan mo matutunan sa ganitong experience is umiwas ka maging sobrang open sa social media. Mind as well na masanay ka na maglagay ka na lang sa journal kung ano yung sa loobin mo at yung mga posting mo kasi hindi lahat ng tao sa paligid mo ay mabuti. Okay? So, I think this is somebody that you know since you're a child at saka talaga nire-respeto mo siya, to be honest with you. I feel na isa siya sa mga elders sa talagang tinitingala mo as you can see here because you respect this person. And with this one as well, so this is sad, okay? Kaya kayo stagnant sa career kasi itong tao na to, siguro matagal na panahon na niya na ginagawang stagnant ka with regards sa career at masaya siya kapag nakita ka niya hindi umaangat kasi niisip niya na hindi mo nagagawa yung mission mo
dahil stagnant ka sa career. Okay? At saka nagbibigay ka ng clue sa kanya with regards sa social media na may epekto yung mga kulam na ginagawa niya sa'yo. So we have the photograph here. It says, looking at your photos, missing you, nostalgia, making new memories. Okay? So ito yung dapat nyong iwasan gawin. Siguro kayo mahilig mag-post. At dahil doon ginagamit niya yung mga posting mo sa pangungulam. So, yung mapapayo ko na lang sa inyo, since you're aware about this, marami na kayong pictures doon, gawin nyo na lang guys, mag-deactivate na kayo ng account nyo. Okay? Kung may talaga kayong mag-share, gawa kayo ng scrapbook. Okay? Or, bili kayo ng notebook, lagay nyo doon yung mga nangyari sa buhay nyo, kung yun talaga yung hilig nyong gawin. Pero, umiwas na kayo maging extrovert. Okay? Kasi hindi rin maganda na alam lahat ng tao yung nangyari sa buhay mo. Kasi, syempre, privacy mo na rin yun. Okay? At saka may mga tao na sadyang ganito yung nangyayari na sila ay somebody who work for evil. Kaya pinipigilan nila yung progression ng mga tao na may misyon. Of course, if you're somebody who is kind, talagang mainit ang dugo sa inyo ng mga tao na masasama. So anyway, remind yourself that not all people are kind. Pero wini-wish ko guys, so sana makatagpo kayo ng mga taong mabubuti. So you have to fight here in easier way. We also have for in easier way. Ito yung tao na pinipili niya talaga na maging unstable ka with regards sa career. So, make is in reverse. We also have precious memories. So, malungkot guys. Kasi may mga memory kayo with this person. See, ayaw kanya talagang umangat with regards sa career mo. At saka lagi siya nag-o-observe sa social media mo, kaya might as well deactivate nyo na yung account nyo guys, please. So we have the present. Gawa na lang ulit kayo ng bago. Okay, next time around, kung mahilig talaga kayo mag-post, i-private nyo na lang. So you have the present here in reverse, so past person to obviously. You also have the PC here and luck is in reverse. So, gawa kayo ng background check guys. Kung sino man siya, kamag-anak mo siya na madalas malasin. Okay, siya ay busy. Maybe this is what you see about this person, na busy siya sa kanyang buhay pero malas siya. With regards sa love life at ganun din sa career. We also have the last in reverse. So, anyway, darating ang panahon guys, okay, na wala nang losses kapag actually na-release yun na yung sarili ninyo sa taong ito. Tsaka suggestion ko rin, makinig din kayo nung kanta na Reiki to remove yourself from this kind of curses din. Ilalagay ko yung link down below. So, yun din yung madalas kong pinapakinggan tuwing gabi pag matutulog ako. Tsaka pag naramdaman ko na may tumama sa akin na curse. Okay? Kasi mag-help yun na i-remove or i-detach ka sa mga kulam at saka sa mga tao din na masama sa inyong buhay. Kasi I feel na with your energy, attached ka pa rin kasi sa tao ngayon. Kasi first of all, you know, this person has been connected to you. At saka, hindi lang yun dapat yung gawin. Dapat i-remove mo rin yung mga bagay na binigay niya sa inyo. So, tingnan natin kung ano pang meron. I'm sensing wolf yung energy. Kasi diba minsan yung mga, sorry guys, yung mga storya dun sa mga books, kagaya ng Red Riding Hood, Three Little Pigs, you know, yung wolf yung masama doon. Yun yung wolf na nasa sense ko. Hindi ko naman masasabi na yung mismong
wolf na animal spirit ay masama. Okay? Yung nasa-sense ko na spirit dito is more likely yung ganun yung energy na masama with regards sa books. Okay, or storybooks. So, kung sino man siya guys, ito yung tao na talagang kinokontrol niya yung iyong buhay at ayaw ka nga niyang umangat sa buhay. So, siguro ito yung nangyayari na until now sa inyong pamilya, ang baba ng tingin sa'yo kasi hindi ka pa umaangat with regards sa iyong career. At yung masaklap dito, kung sino man ito guys, ay pinamatanda na siya, hindi na siya ganong makakilos. Okay, at ito yung tao na talagang tinitingala mo kasi first of all, this is somebody that's older than you are. Okay, tsaka mataas din ang respeto mo sa kanya kasi hindi mo talaga akalain na masama siya. Ngayon, tingnan naman natin yung kanyang karma. I feel hindi ka na niya magagalaw kung maiwasan mo talaga mag-posting. Kasi I feel na itong taon na to, nakabase lang siya sa mga pinapost mo. Kaya kanya nakukulam. At saka maybe dahil din nabibigay siya ng mga gamit sa inyo, pwedeng pagkain. So, umiwas kayo sa mga binibigay niya, okay? So anyway, yung kanyang karma, lalayuan siya ng, I feel ng kanyang ex, I don't know. So, kung may lover man siya, guys, yung lover yung aalis sa kanyang buhay. Parang puppy love lang yung meron. So, yung karma rin niya, hindi siya successful with regards sa money. Madalas siya mawala ng pera, at saka unstable talaga sa income. So, this person has to see you go places someday. Kung hindi na kayo nagpo-post, ha? Okay, malalaman na lang niya kasi syempre kung kamag-anak mo, minsan nagkakaroon ng family reunion, diba? Kaya nalalaman niya. Ang karma rin niya guys, madalas ang away bati situation sa kanyang relasyon. At saka kung sino man na magiging partner niya, sinungaling yung partner, okay, or yung mga tao sa paligid, ganito rin yung energy, madalas yung away, tampuhan at iyakan, kasi na-sense ko yung energy dito ng lungkot, okay, tsaka tears. So, I feel na ang drama ng kanyang buhay, ng love life, at ganun din sa career. Okay, madalas sila magtalo ng kanyang person, kaya siguro, iiwan siya ng kanyang tao. Or matagal sigurong panahon na magkaroon siya ng love life muli. So, siguro ito yung taon na matagal na naging single. Okay? At kung nagkaroon man siya ng karelasyon, para matanda na siya na nagkaroon uli. Parang ganun ba yung vibe? Kasi nga, hinahabol siya ng kamalasan with regards sa relationship at ganun din sa love situation. So anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight about your person and God bless all of you. Sa pumili na mirror card, ito yung reading. Tingnan natin kung sino yung nangungulam sa inyo. I feel na reverse spells. Siguro kasi guys, maganda na yung nangyayari sa inyong buhay. At ito yung tao na naglalagay siya ng mga kulam na opposite sa nangyayari sa inyong buhay. Parang gusto niya magkaroon ka ng bad lucks and so on. And God is kinda like worried about you a lot. Madalas kanyang pinaprotektahan at nagpapadala siya ng mga anghel to guide you. Nasense ko yung kantang Kung Alam Mo Lang. Maraming nangungulam sa inyo guys, okay? Nakakasense ako na maraming energy dito. I-clarify natin yung cards.
Meron din kasing tao guys na nakakagusto sa inyo, but this is definitely a past person na hindi mo na pinapansin. Kasi meron na kayong iba. Okay, at I feel na with regards sa nararamdaman ko ngayon, I feel na naiiyak ako. Ibig sabihin na nun kung sino yung isa sa nangungulam sa inyo. Ex yung siguro to or tao na hindi na kayo pwede kasi meron na kayong iba. Or baka iba yung pinili ninyo at hindi siya. I feel na kasi mabait kang tao, kaya gusto ka ng taong ito na I feel na iba sa inyo siguro ginagayuma or kinukulam na bumalik kayo sa kanya. Okay? Anyway, na-feel ko meron din iba pa eh. Okay, maraming nagka-curse, hindi lang itong ex or whomever that is na may gusto sa inyo. So, that's why God is really worried of you. Kasi sa ngayon, maganda nga nangyari sa buhay mo, meron kang career, tuloy-tuloy yan. At saka kung sinong nangungulam sa inyo, itong tao na to, hindi pa niya alam kung saan siya patutungo sa kanyang buhay. Magkaiba kayo ng buhay as you can see here. At saka yung kulam na nilagay nila sa inyo, as I told you, it's kinda like, reverse. Meaning, ayaw niya na ganito yung buhay mo, gusto kanyang mawala. Mawala sa ganitong landas, okay? So, sa ngayon, meron na kayang relasyon. And this person could be aware na loyal kayo sa taong iyon. At hindi niya to talaga maaalis. Okay, I feel na naiyak siya dahil dito. So, siguro sa inis niya, ito yung tinatarget din niyang gawin. Na target din yung love life mo. Kasi, look at that. You do have everything. Meron kang love life at meron ka rin na career. At hindi lang yun, nakaka-attract ka ng maraming tao sa inyong buhay, tsaka umaangat ka, nagkakaroon ka ng promotion, kung sakali man may following ka, dumadami yung following mo, at tsaka naiyak siya sa tuwing nakikita ka niya na maganda yung nangyayari sa iyong buhay. And with the voice being here and stubbornness, okay, kung sino man to guys, ito yung tao na pagsabihan mo, hindi siya may kinig sa inyo, pasaway siya. I feel ito rin yung dahilan kung ba't hindi mo siya pinili. Kasi madalas siguro kayo magtalo. Hindi kayo magkasundo. Hindi siya nakikinig sa mga payo mo. I feel na may galit yung energy dito. So, meaning lang nun guys, madalas kayo magtalo. Anyway, we have this encourage and okay, ito pala nangyari. Siguro guys, kaya ka nagtalo kasi ini-encourage mo siya maging mabuting tao. So, dumating ka sa kanyang buhay not because na meant kayo sa isa't isa. Pero kasi guys, okay, yung dahilan ng Diyos dito, gusto niya sanang i-guide itong tao na to patungo sa tamang landas. Kasi, as you can see here, makaiba kayo ng landas. So, sa tamang landas ka na eh. Okay? Siya kasi yung naligaw na tupa na gusto sanang pabalikin ng Diyos sa kanya. At kayo yung guide para madala siya sa tamang landas. Pero yung Sadducee dito guys, hindi siya nakikinig sa inyo. Hindi siya nakikinig sa mga sinasabi mo. Okay? Ayaw niya maniwala sa'yo. So, yung lesson learned dito, guys, okay, kayo kasi yung parang teacher dito, pero hindi ko na-feel na nagbagong buhay siya. I feel na for some of you could be somebody na nasa social media and you could be a preacher. I feel here na nanood lang siya siguro sa inyo para mag-distract or gulamin ka kasi ayaw niya yung ginagawa mo. So, marami kasi storya dito, guys, okay? Yung isang storya dito is, kung hindi kayo preacher, maybe you do have that past person na may gusto sa inyo, pero hindi mo siya pinili kasi masama yung ugali, at saka hindi siya nagbabagong buhay. There's also another story dito, so remember, take which resonates and leave what doesn't. Another story is, kung preacher kayo, or nag-encourage kayo sa social media, na, maging mabuti yung tao, o kaya bumalik loob sa Diyos, nanood lang siya sa inyo just to have fun, just to curse.
Kasi ayaw niya magbagong buhay at ayaw niya makinig sa mga teachings mo. Kasi itong tao na to, there's somebody that is, yun nga, naligaw. At saka yung malungkot dito guys, meron na silang evil entity na nagdi-disrupt sa kanilang mind. Kaya instead na mabuting gawin nila, masama yung ginagawa nila. And you're somebody na authentic. So, kaya ka naka-attract ng ganitong tao kasi pinipilit mong ialis yung negativity na meron siya or parang in-encourage mo siya maging mabuting tao at saka i-remove yung negative mindset na meron siya. Anyway, yan, naligaw daw ng landas, sabi nila. So, anyway, iba sa kanila, so I told you, it could be a person na wala na sa iyong buhay kasi hindi kayo nagkasundo. At yung iba sa inyo ay nag-away, yung nasa-sense ko dun sa itong energy, nag-away kayo. At nalulungkot itong tao na to kasi wala na kayo sa kanyang buhay. And this person could still be daydreaming na nandun pa kayo sa buhay niya pero hindi na pwede. Kasi meron na kayong iba kung about yan sa relationship or pwede rin dahil nag-away kayo. Kaya hindi na naging magkaibigan. Maraming storya guys. So take which resonates na lang. So you have the mirror here. It says mirroring each other, self-image, relationships, reflect our wounds, introspection. So I feel na yung nangyari dito guys with the mirror being here. Okay? Kasi we got mirroring each other. So meaning dumating ka sa buhay niya. Kasi gusto ng Panginoon na sana magbago siya, maging kagaya mo siya. I'm sorry, maging kagaya ka, hindi ko alam paano ka-explain. Okay, gusto sana ng Panginoon na makinig siya sa inyo para maging mabuti siyang tao. Sorry sa mga maling term dito. Nalito lang ako guys, okay? So, yun nga, nalulungkot ka, naiyak ka rin kasi hindi siya nagbago. Okay? So, gawin mo na lang guys, pray for this person. Na sana magbago siya, na sana mahanap na niya yung tamang landas. So, hindi man siya nakinig sa inyo, at least on your end, you have taught this person which path to go. So, we have this one, luck is in either way. We also have the dawn in either way. Ito yung malungkot, okay? Iba sa inyo, you really encounter this person in your life. Pero done na yung relationship. Okay, tapos na. So, dati magka-connection kayo. So, you have the warn here in either way. So, iba sa inyo, pinadala ng Panginoon sa kanya. Okay, to give this person a warning. Kasi baka napagsabihan ninyo. Okay? Sad to say, guys, hindi siya nakinig. So, yun nga, with regards sa judgment, so clouded ang thoughts niya. Hindi siya nasa tamang pag-iisip kasi kinokontrol siya ng evil entities or pwede rin may mga tao nag-i-impluwensya sa kanya na maging masama. Malungkot ka about it. Maybe you're aware. Kaya mo siya siguro na pagsabihan. So, we got take it easy in reverse. So, iba sa inyo siguro. Sinisisi niyo yung sarili ninyo. Kung bakit siya naging ganun, hindi mo siya na-encourage. So, masisira yung sarili mo, guys. Kasi on your end, I see here na you done your mission work. Okay? Na nasabi mo sa kanya yung dapat niyang baguhin. Or you encourage this person to be a good person by just being you. By just being kind and loving energy. So, twin flame. Iba sa inyo, baka twin flame niya to. So, we got create your own happiness in reverse. Malungkot guys, okay? Kasi until now, hindi siya nagbagong buhay. Okay? At saka iba sa inyo, maybe with a twin being here, baka akala mo, twin flame mo siya. Pero ito kasi yung twin flame na hindi nga piniling yung tamang landas. Kaya nangyari dito is, hindi na kayo na-considera siguro as twin flamers, okay? Maybe on some point, may posibilidad siya maging mabuti, pero parang nawala na kasi yung hope, eh. To be honest with you, sumasakit sa ngayon yung aking left hand. Ibig sabihin lang nun, meron siya negative emotions. Kasi
baka iniwan mo siya or baka hindi na siya yung pinili mo na maging karelasyon. Tingnan natin kung ano pang meron dito. So, maraming energy dito, guys. Okay? Yung iba sa inyo, hindi lang isang tao yung nangungulam. Kung sakali man na-hit ninyo na kayo ay may ex, nangungulam, at meron pa kayo mga tao sa paligid na napunta lang sa channel mo, sa following mo, kung ano man yan, malamang gawa sa buhay, kinulam ka, yun yung nangyari. Kaya ka pinaprotektahan ng Panginoon dahil nga, madami yung gumagawa ng ganyang bagay sa'yo. So, yun yung kulong mo, madami. Okay, so hindi nga nagbagong buhay yung tao ngayon. Sinungaling pa rin siya until now, very stubborn person. At ito yung iba mga nangungulam sa inyo. Nakikinig siya sa videos mo, sa mga posting mo, kung ano man yan. Pero hindi niya ina-apply sa kanyang buhay, kung ano man ang tinuturo mo. And you're just doing your task, okay? Huwag kayo ma-discourage, guys, okay? Kasi kahit na may tao na pasaway na nanonood sa'yo, may mga tao naman na nakikinig talaga sa inyo at sumusunod kung ano man ang mga sinasabi mo, which is nice, okay? Whomever this isn't your soul tribe. That's what you need to know. Naligaw nga sila na tupa, tsaka nag-hope talaga ang Panginoon na sana magbago sila. Pero yun nga, hindi sila nagbago. Okay? So, yun nga, kayo ay in this loving energy. Kaya, napupunta sa inyong buhay, pati masasamang tao din. Kasi, pinipilit sila magbago. Pinipilit sila ng Panginoon na, by you, they will be encouraged to be good. So, wherever they are, okay, kung about to sa tao, malungkot siya kasi maybe you guys are friends. Kung di man friends, can be ex mo na tinanggihan mo na yung offer niya kasi nga hindi kayo magkasundo or ano siya hindi siya positive, lagi siyang negative thinker, warrior, mga na toxic. Okay, toxic yung energy kaya hindi mo na siya nagustuhan. So, ito yung tao na malungkot pa rin kasi yun nga, hindi mo siya pinili. Okay? So, anyway, tinan natin. So far naman, with regards naman sa energy kung ano yung nilalagay nilang spell work, hindi nila nabanggit. Sad to say. Maybe yung tao na may gusto nga sa'yo, baka kinukulam ka na bumalik ka sa kanila, pero hindi ko nakita kasi may epekto Okay? Or pwede rin yung mga tao na napadaan lang sa channel mo na ayaw makinig, baka nagpapadala sila ng evil entities sa inyo just to, block your senses or para mawala ka sa landas, pero hindi ko nakikita kasing epekto kasi you know to yourself which path to take. At saka, I'm also sensing na close kayo sa Panginoon, kaya you are definitely protected on what you're doing. So, tinan naman natin yung kanyang karma. Nasense ko talaga yung kantang yon, yung kung alam mo lang, okay? So, if it's about that person who's in love with you, may gusto pa rin sila until now, but maybe they are aware na meron na kayong iba kaya hindi mo siya pinapansin. And if it is somebody na definitely a black magic user, so, isa rin siguro na bagay, kaya ayaw mo sa kanya kasi na-turn off ka. Kasi ayaw mo nang nangungulam na tao or gusto mo sana na mga tao na malapit sa Diyos at saka ka-vibe mo. So anyway, yung kanyang karma, yun nga, hindi mo siya papansinin. Kasi you acknowledge na you're not for each other. Okay, kung sakali man about yun sa ex mo,
na hindi mo pinili. So, yung karma ng tao na nangulam sa inyo, puno ng burden yung kanyang buhay kasi panay siyang naniniwala sa evil entity. Kaya puno ng kamalasan kasi hindi siya tumitigil sa ginagawa niyang mali. So, for nagpadala yung Panginoon ng mga tao na mag-encourage sa kanya maging mabuti. At yung sad to say with these people, they have to see these good people na they do have a good life at good career din. At samantalang sila, hindi sila umaangat kasi they chose to be stuck or in a stagnant energy with regards sa kanilang spirituality. They chose the wrong path, kaya distort din yung kanilang mind. Kasi baka nangyari dito, as I told you, may mga evil entities na nagdi-disrupt ng mind nila. See, connected sila sa evil, as you can see here, and God really tried the best that He can to actually help this person out. Pero yun nga, sad to say, hindi sila nakinig. Wala pa rin pagbabago sa kanilang buhay, kaya wala sila na-achieve. At saka, I feel na dahil dito, naiiyak sila. At saka, na-sense ko rin dito na baka yung guides nila ay evil entities. Kaya nangyayari kasi dito na napupunta sila sa maling landas. O kaya pwede nababarkada sa mga maling tao. Kasi yun yung mga tao na gusto niyang pakinggan. Kaysa sa mga, positivity. Kagaya ng sinishare mo sa kanya. Sasyan talaga sa ingay. Okay. So, anyway, itong tao na to, yung karma niya, hindi niya kayo maaalis sa ganitong trabaho because that is definitely your calling. Okay? At saka marami talagang ingay sa inyong reading ng kanyang karma. So, meaning lang nun, talagang ang daming disruptions ng kanyang buhay. Okay? At saka maguloy talaga yung isipan ng taong ito. So, I just hope na mag-guide na siya sa tamang landas kung sakaling mag-browse man niya yung posting mo. Okay, at I feel na malungkot talaga kayo for this person. So, ito kasi yung tao na pinipiling niyang hindi isipin yung sanang tama para sa kanya. So, anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight about your person and God bless all of you.